Sinigawan ng babae ang kapatid ko na may special needs. Tumawag ako ng tanod at pinahinto ang catering. Anonymous ang lugar, hindi para sa clout. Tawagin niyo na lang akong Alex. May maliit kaming catering, simple lang, pang family events. Kinuha kami para sa isang binyag. Pagkatapos ng simbahan, diretso kami sa bahay nila para ayusin ang pagkain at setup. Kasama ko ang kapatid kong si Mia, 19, may special needs. Mabagal siya, pero maingat at gustong tama ang gawin. Pumasok ang isang kamag-anak. Sa umpisa puro pasaring. Ang bagal naman, hindi pa tapos? Hinayaan ko, pero habang tumatagal, tumataas ang boses niya. Hinawakan niya si Mia at sinigaw. Bilisan mo! Mia, natigil. Hindi umiyak, hindi nagsalita. Tumayo ako at tanong ng maayos. Bakit mo kailangang hilahin ang kapatid ko? Pwede mo namang kausapin ng maayos. Lalong nagalit siya, pero tumawag agad ako ng tanod. Pagdating ng tanod, umatras siya agad. Hindi na namin tinuloy ang catering. Pinabalik sa sasakyan lahat ng pagkain at gamit. Pinauwi ang staff. Binalik ang bayad sa client. Natuloy ang binyag sa simbahan. Pero sa bahay, walang handa, walang setup, walang feast. Sabi nila masama raw ang araw nila. Siniraan kami. Napilitan kaming huminto ng ilang buwan. Ngayon bumabalik kami. Pero isang bagay ang natutunan ko. Kapag tinatapakan ang dignidad ng isang taong walang laban, hindi na simpleng okasyon lang yon. Okasyon lang daw. Pero may mga sugat na hindi nawawala kahit tapos na ang handaan.